Muli ng Panginoon, hinatid tayo ng Diyos sa 2026. Amen po ba? Si Pastor Ferdy, muntik na hindi umabot na 2026, biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga kahapon sa seminar na pinagturuan namin, na-realize ko lang na panahon na sira yung sasakyan ko, parang mahirap magpasalamat sa Lord kasi Saturday yun and I need car the following day till Sunday, so na-stress ako. Parang mahirap magpasalamat sa Panginoon pag ano na situation. Tama na, pero tapos na yung storya kasi kung hindi siya sira, ibawa lang that Saturday hindi sira ang sasakyan ko at nandoon sa school, doon sa tinutuloyan namin ni Joy yung sasakyan. At ako ay na-stroke. Wala marunong mag-drive. May mga tao doon pero wala marunong mag-drive. Wala mag-drive para sa akin. Di ba? Hindi ako aabot sa hospital. Kaya, tapos na yung istorya, kaya sabihin natin, salamat sa Panginoon, sira yung sasakyan. Kasi merong miyembro na naghihintay sa akin na maghahatid dito that day. Buti sira yung sasakyan at merong maghahatid sa akin. Ay, hindi na akin natin dito, sa hospital ako dinala. So, totoo yung sinabi ng salita ng Diyos na magpasalamat sa lahat ng bagay sapagkat yun ang kanyang kalooban. Amen po ba? So, napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, magandang pag-usapan natin ito. Paano natin sisimulan ang taong 2026. Dapat, una ang Diyos. Tama po ba? At sagot niya ang huli. Unahin ng Diyos at sasagutin niya ang huli. Pero kapag hindi inuna ng Diyos, yun ang malaking problema. May mga mananampalataya na nakita ang oportunidad, grinab ang oportunidad, pagkatapos nung may problema, sabihin sa Diyos, ayusin niyo po, Lord. Hindi mo na inuna Diyos. Inuna muna niya ang kanyang sariling pasya. Inuna niya muna ang sariling diskarte. Nung may problema, Lord, please ayusin mo. Dapat, una ang Diyos. Amen po ba? That is the best way to start this new year. No? The new year is a new start. And as we start, we need to start una ang Diyos. No? God first. Tingnan niyo itong picture na to. Itong picture na to ay picture ng Angkor Wat sa Siem Reap, Cambodia. Ang tanda ng building na ito ay almost 900 years old. Pero, matatag pa rin nakatayo, no? 900 years, napakarami na earthquakes, marami na floodings, and marami pang mga natural catastrophes na dumaan sa building na ito, pero still standing. Dati yan ay Hindu temple, ngayon ay Buddhist temple, kasi before, Cambodia ay Hindu dahil sa influence ng mga Indians, pero later on naging Buddhist temple na siya. Ngayon Buddhist temple na siya. Okay? Pero ano sikreto ng building na ito na nakatayo for 900 years na nung tinayo to hindi pa uso ang semento. Nung tinayo yan hindi pa uso ang bakal.
Nung tinayo yan, hindi pa uso ang mga modern technology, pero hanggang ngayon, nakatayo. Pagpunta kayo ng Cambodia, nandun pa rin yan. Napunta namin ni Joy yan. Ako yung maraming beses nakapunta dyan, pero one time, anniversary namin, dinala ko si Joy doon. Andun pa rin siya. Ano sekreto? Nasaan ang sekreto niya? No? Angkor Wat was a former Hindu temple and now Buddhist temple, constructed between 1113 to 1150 AD. Hindi pa natagpuan ang Amerika ay meron ng modern technology of building temples in Cambodia. Past glory ng ng Cambodia. No? Hindi pa nakapunta si Columbus sa Amerika. Meron ng nakatayong mga templo doon. These temples survived many natural disasters like earthquakes, floodings, at marami pa, no? Siya ay 875 years old na. And the question is, what is the secret of Angkor Wat? Ito ang sikreto niya. Nung hinukay siya, the secret lies on the foundation of the temple. No? Nandoon sa pundasyon. Yung tinayong simbahan doon sa Ilocos, di ba lumulubog? May problema yung foundation. Ito, still the same. Kung paano siya tinayo noon, almost 900 years ago, until now, ganun pa rin. Ganun silang magandang technology noon on how to lay down foundation. Okay? Pagpunta kayo doon, itong Angkor Wat, pinalibutan ng pond, no? Man-made pond. Tubig ang paligid niya. Sinadya yun para balanse yung pagkakatayo ng building. So, ibig sabihin, no, patatalino na yung mga tao noon pa sa pagtatayo ng mga malalaking struktura. No? And therefore, laying a strong foundation for anything we start determines the resilience and strength of our endeavor. No? The same way, no, sa lahat ng bagay, no, sa pagsisimula, mahalaga ang pundasyon. Tama po ba? We will start 2026 and we want to have a victorious, successful, thriving na 2026, and we need to go back to the basic. And the basic is magandang pundasyon. Sabi mo sa katabi mo, tayo na magtayo na magandang pundasyon. Kasi kaysa, listen, kaysa umasa sa mga bilog-bilog, umasa sa, ano yung mapamahilin? Dapat ay bahagis ng barya, dapat maraming barya. Tayo ng barya sa ngayon. Kaya kalansing pa yan, di ba? Para marami pumasok na ala. Kaysa umasa sa lahat ng bagay na iyon, mag-build tayo ng matibay na pundasyon para maging matagumpay ang bagong taon. Amen po ba? Kaya nga, una ang Diyos at sagot niya ang huli. Okay? Matthew 4, 1-11 said, and let's read together. Sige nga po, samahan niyo ako. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo man tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel,
ikay tatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. 7. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa digdig at ang karangyaan ng langit. Ito, sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo, dumating naman ang mga anghel, siya ay pinaglingkuran nila. Ang istoryang ito ay istorya ng si Jesus ay magsisimula sa kanyang ministeryo. After ng baptism niya, after baptism, si Jesus is about to start his earthly ministry. At bago niya simulan yung kanyang 3 years, 3 taon niya 3 years earthly ministry, siya ay nagsimula ng tama. Okay? Pag nagsimula ka ng tama, matatapos ng tama. Tama po ba? Yung mga gumagawa ng bahay dito, alam nila na kapag nagsimula sila wala sa eskwela, matatapos yung bahay wala sa eskwela. Pag nagsimula sila wala sa hulog, matatapos yung bahay wala sa hulog. Tama po ba? So mahalaga, simula ng tama. Si Jesus, nagsimula ng tama. The way we start is always important. Yung pagsisimula, laging mahalaga. Laging importante ang pagsisimula. Nung nag-decide na ako, kasi sabi ko, nung ako yun sa ATS, habang nagmamaster, sabi ko, hindi ako maghanap ng mapapangasawa. Pagka-graduate nun, pray ako ng pray. Tapos nung nakita ko si Joy, I pray for Joy for 1 year. Hindi ko siya kilala, hindi niya ako kilala. Hindi ko alam na pangalan niya ay Joy. Hindi ko alam kung dalaga pa siya. Pero nung makita ko siya, pinag-pray ko siya, 1 year. Maiksi na yung prayer ko, Lord, I want to see her again. Kahit nakaiksi yung prayer. Gusto ko siya makita muli, Lord. Nakita kami sa lumang simbahan ng UCCP sa Recto. Maliliit pa yan sila AJ na. Si Ala, kita ko na doon. Akala ko nga boyfriend niya si Ale kasi nakaupo siya doon sa brother ni Ale sa harapan. So, pero yun ang prayer ko, Lord, I want to see her again. Di ko alam pangalan niya. Pero, alam niyo yung prinsipyo na unahin ang Diyos. Di ka magkakamali. Unahin mo ang Diyos, di ka magkakamali. That's a basic foundation. Di ba? Yung mga nagsisimula ng business, italaga sa Panginoon. Italaga sa Panginoon. Yung mga nagagawa ng trabaho, italaga sa Panginoon. Yung mga bata, next week na. May ihahandog na mga bata next week. So, tama yun. Italaga sila sa Panginoon. Hindi tayo mabibigo, basta unahin ang Diyos. Amen po ba? Laging totoo ang Matthew 6:33. Seek first His kingdom. Seek first the King. Si Jesus, yun ang ginawa niya. Bago siya nagsimula siya ng tama. No? Paano ba ang tamang pagsisimula sa atin sa taong 2026? Paano ba ito sisimulan? Ating sundan ang paraan ng Panginoong Jesucristo. And nagsimula siya doon sa basic thing. Pero, mahalaga. Diba? Number 1, ito yan. Let's read together. Be dependent on God. Yun yung sasabi ko. Minsan, pasok tayo ng pasok. Kaya ko to. Hindi ko na kailangan tulong ng sino man. Nung napalpak na, Lord, please help. Tsaka hingin ng tulong. Okay? Pero if you want to start right, always start with God. Amen po ba? Gusto mong magsimula ng tama, simulan mo kasama ang Panginoon. Una, ang Diyos. Okay?
si Jesus, no? Jesus received the power, received the Holy Spirit at the beginning of His earthly ministry. No? Binautismo siya. Kita natin yung picture, no? Look at the picture. No, binautismo siya. Sabi gano'n, may kalapati from heaven, no? Nababa at dumapo sa kanya. Ang sabi doon sa talata, Matthew 3:16, at itong basa natin, let's read together. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siya kumahaw sa tubig, nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Hindi sa pamagitan ng kanyang sariling lakas. Pag may ministeryo niya, dahil siya nagkatawang tao, he needs divine power, and that power came from God Himself. No? Binigyan siya ng kapangyarihan. Okay? Hindi siya nagmadali. Hindi siya humayo agad. Kundi naghintay siya ng kapangyarihan mula sa langit sa pamagitan ng Banal na Espiritu. And then after the water baptism, Jesus started His ministry under the power of the Holy Spirit. Na tayo magme-ministeryo, laging humingi ng kapangyarihan sa Banal na Espiritu. Laging manalangin, laging umasa sa Kanyang biyaya. Hindi natin gawin sa ating ganang sarili lamang. Di ba? Si Joy and I, no, last week, no, kita kami ng isang friend niya na may asawang Amerikano. Nag-meeting sila. Ako naman ay nagkape-kape lang. Nagkakape na si Pastor. Tapos nung lumalapit sa akin, nung kinakamayan ako, umiiyak. Iyak siya. Kasi na-amaze siya na Pastor, kasi maraming na stroke na matagal bago makarecover. Tama, no? Ako yung 2 months nakapag-preach na. Wala pang 2 months nag-preach na ako. Bagamat yung pa ako medyo mahina pa. Pero functional na, no? Functional. Maraming na-amaze na. Alam nyo, hindi yung nasa gawa na ng tao. Those are God's grace. Amen po ba? Amen. Biyaya ng Panginoon. Isa lang yung prayer ko alam ko na stroke ako Paglabas ko ng CR. Alam ni Joy, sa CR pala ako nagsabi na kay Joy, para may problema. Kasi pagbihis pa ako, tapos umupo ko sa bed namin, tapos unti-unti lang namamanid yung unti-unti, nararamdaman ko namamanid yung kamay ko. Isa lang yung linya ng prayer ko. Panginoon, pagalingin mo ako. Yan lang yung word ko sa Lord. Panginoon, pagalingin mo ako. And I know God heard my prayer. Dinig niya ang aking panalangin. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Kailangan natin ng tulong mula sa langit. No? Ang Panginoon Kristo mismo, humingi ng tulong mula sa langit. Tumanggap ng tulong mula sa langit. In Matthew chapter 4, verse 1, ito, basa natin. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang. Yung nagpapakita na kanyang submission. Ang Espiritu nagdala sa kanya sa ilang to be tempted para tuksohin ng Diablo. At sa verse 2, sabi ganon, and let's read again together. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. It display, his humanness, yung kanyang pagiging tao. Kaya, tingnan natin how Jesus started the ministry. Started with prayer and fasting. Simula siya sa panalangin at pag-aayuno. Inisip mo, pwede ako mag-ayuno, kaya lang. Pwede kaya, no? Nagkagamot ako Pero, magandang simulan ang anumang bagay sa pamamagitan ng panalangin. Kung kailangan ipag-ayuno. Amen po ba? Kailangan ipag-ayuno, ipag-ayuno. Okay? Ano bang bagay? Trabaho, pag-aasawa, negosyo, pag-aaral, ano man. Ipag-ayuno, ipanalangin. Ang Diyos ay nakikinig. Si
Si Jesus, bago nagsimula na kanyang ministeryo, nanalangin na gayuno. Alam niya yun ang mga pundasyon ng pagsisimula ng anumang gawain. Dahil, ito yun, tingnan natin. Nakita niyo ba? Yeah. Sabi nga nun, ito daw yung, yung formula. Ang formula, weakness plus God is equal to strength. Can you say amen to that? Ulitin natin. Weakness plus God is equal to strength. No, kahit pa yun, sabi niya, lakas, no? Sabi niya, may failure, may pressure, may frustration, may stress, may anger, may fear, may pain, may problem, may depression. What is that? Upset. Kayang-kaya because we have God. Amen? Ang problema ng iba, may problema na hindi pa kasama ang Diyos. That's a big problem. Ha? Ang mahalaga, kasama ang Diyos. Okay? Sa mga pagsubok. Okay? Jesus showed His full dependence on God through prayer and fasting for 40 days and nights. 40 days and nights. Alam niya, yun ang kanyang kalakasan, no? Kanyang full dependence on God. No? Always connected, no? Always leaning, no? Depending sa power ng Diyos. Binibigyan niya tayo ng halimbawa na dapat natin tularan. Hindi may iwasan, this year, may mga challenges pa rin. No? Kaya kailangan natin ng power and strength from God. So, let's start right. Amen? Let's start right. Magsimula tayo ng tama. Okay? Lahat ng bagay isangguni, lahat ng bagay italaga sa Panginoon, lahat ng bagay ihingi ng tulong sa Panginoon, hindi tayo mabibigo. Pangalawang mahalagang bagay, not only be dependent on God, but be obedient to God. Okay? Maging masunurin. Hindi lang umasa sa Kanya, kundi sundin ang Kanyang kalooban. Yung prayer na, let your will be done in my life. Na hindi lang siya pinagpe-pray, kundi isinasa pamuhay. Amen po ba? No? Mangyari ang Kanyang kalooban sa ating buhay. No? Sabi nga dyan, God's way and then my way. No exit. No? Next exit is God's way. Okay? So, maging masunurin sa kanyang nais. Si Satanas, dito sa temptation ito, ang strategy niya ay pandaraya, no? Obeying his words instead of God's. No? Gusto niya, idamay si Jesus sa rebellion. Okay? Alam niya na 100% human si Jesus, no? 100% human. And so sabi niya, may pagkakataon siya to tempt Jesus. Okay? So, ginamitan niya ng deception just like how He deceived Adam and Eve. Tama po ba? Paano nagkasala sa Adam and Eve? They were deceived. They were deceived by Satan. Ganun din ginagawa niya kay Jesus through deception. Okay? Siyang sundin at hindi ang Ama. Satan wants us to focus on temporary pleasures but lead to disaster. No? Yung temporary pleasure, yung ganito sabihin ng kaaway, ganito sabihin, saan ka masaya, doon ka? Yeah. Parang tama, no? Kung saan ka masaya, doon ka. Kahit na may pamilya ka na, masaya ka magkaroon ng another woman in your life, masaya ka, gawin mo yun. Kasi diyan ka masaya. Okay? So, panluloko ng kaaway. Okay? O kaya, dapat sarili mo muna bago ang iba. Yan. Tama rin no? Sounds like true, no? Yung kanta siya, may kumanta lang. The greatest love of all. Sino ba yan? Greatest love of all thou is?
to love yourself. Pero sabi naman ni Jesus, greatest love is to love God. Tama? And then to love your neighbor as you love yourself. Kasi hindi naman tinuturuan ang tao na mahalin ang sarili. Di ba? Naturally, we are self-centered. We love ourselves. Tama po ba? Naturally. Mahal natin sarili natin. Okay? Kaya ang itinuturo sa atin, hindi na itinuturo yun, mahalin ang sarili tayo. Mahal talaga natin sarili natin. Kaya ang tinuturo sa atin, mahalin ang Diyos at mahalin ang kapwa. Amen? Pandaraya ang kaaway. Ang gusto ng kaaway, mag-focus tayo dun sa mga temporary pleasures, no? Na ang dulo, kapahamakan. Sabi nito ng kaaway, sa pagtutukso niya kay Jesus, basahin natin yung dilaw lang, yung palay dilaw lang. Sige nga po, sabay-sabay. Gawin mo nga tinapay ang mga batong ito. Verse 6. Magpatihulog ka. Magpatihulog ka, sabi ni Satanas. Tapos nag-quote pa siya. Buti pa Satanas may sa ulong verse eh. Tanong ni Kapatid mo, ito ba meron? May sa ulo ba? May memory verse pa siya, oh. Tignan mo yung si Satanas. Kanya, sa pagkatasulat, nag-quote pa siya ng verse. Okay? Aware siya sa salita ng Diyos. Okay? Verse 9. Magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Ito mga gusto ni Satanas, makinig sa salita niya, makinig sa utos niya, kaysa si Jesus ay maging masunurin sa kalooban ng Ama. Na? Ang gusto ng Diablo ay siya ang sundin through deception o pandaraya. Na ang dulo ay kapahamakan. Pero, ito ang good news. Jesus remained focused on obeying the Word of God. Hindi siya natinag. Kanya, mas susundin ko ang salita ng Diyos kaysa ang iyong mga sinasabi. Sabi ni Jesus, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. No? Mula sa salita ng Diyos, ang kanyang mga tugon. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman. Ang panglaban ni Jesus ay salita din ng Diyos. At ang sabi rin niya sa verse 10, sapagkat nasusulat. Mga kapatid, gusto natin maging matagumpay sa 2026. Meron na tayong Biblia, regalo ng Diyos, gabay natin para sa maayos na paglakad sa taong ito. Amen po ba? As how the Lord Jesus Christ used the Word, use the Holy Scripture. Ganon din tayo. Yan yung ating gabay. Hindi na tayo sanay magdala ng Bible ngayon, kasi nasa cellphone na yun. May app na kayo, Bible app. Pero mahalaga meron tayong Biblia, gabay natin sa ating buhay. Amen? Jesus, bigyan tayo ng halimbawa na dapat sundin. Okay? Kaysa makinig sa payo ng tao, kaysa salita ng tao, makinig tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Obedience reflects what? Humility. Therefore, an obedient life must come before a ministry life. No? Yan yung, kahit sa church, yan ang prinsipyo. No? Pag hindi masunurin sa magulang, wag isama sa ministry. Pag hindi masunurin sa mga kuya ate, wag isama sa ministry. That's so basic. Punta kami ng, di ba, sa February 1, meron tayong joint worship ng Banyadero at Canlubang. Hanap tayo ng lugar sa, kung malaki yung sa anniversary natin inisip ko, ang hiramin natin yung isa pang auditorium na mas maliit. Now, yung aking professor sa ATS, darating, siya ay Korean-Canadian, pero retired na siya. At nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-share ng word sa atin. Kaya February 1, joint worship tayo. Nandito siya sa February 1. Pero nung ako'y estudyante pa, lagi niya akong niyayaya sa Cambodia. Ang one reason is
Ang isang dahilan, naghahanap kami ng Cambodian student na mag-aaral sa seminary. Okay? Mag-aaral seminary. Ngayon, during that time, madalang pa mga nakaka-graduate ng college sa Cambodia. Sobrang hirap nila, no? Kailan lang yan? That was 2003. Madalang pa mga graduate sa college. Kaya, una, dapat merong academic qualification. Kasi mag-masteral dito eh. Yung seminary namin dito ay masteral. So, ang basic, you should have bachelor degree. Tama, no? So, may nakita kami. May nakita kami 3. Yung iba hindi pumasa dahil mukhang walang bachelor degree. Yung isa pumasa, may bachelor degree. Ang problema, sinabi namin, hingi ka ng recommendation mo from your pastor. Nagtapat naman siya. Hindi maganda ang kanyang relationship sa kanyang pastor. Kaya, sabi namin, kahit academically you are qualified, pero hindi ka pa rin qualified. Kasi mahalaga yung obedience, mahalaga yung submission. Hello? Hello? Mahalaga ang submission, mahalaga. So, after a year, may natagpuan siyang panibagong church at nakahingi na siya ng recommendation. Kaya saka lang namin siya nadala sa Pilipinas at nag-aral dun sa Asian Theological Seminary. Pero nakalungkot naman, after 1 sem, kasi ganoon talaga sa Cambodia. Ano sila, yung kulang sa pagkain, kulang sa ano. Pagdating dito, nasa beef. Kung kumain ng itlog ay 10 ata. And then one day, na laman namin na namatay dahil sa bangungot. Sobrang siguro sa... Nalungkot din kami kasi yung pinakaunang Cambodian na nag-aral ng masteral sa seminary. Pero nasundan naman ng marami pang nakasunod at mga nakagraduate na rin. So, napakahalaga. Doon natin makita na obedience, humility, submission, napakahalaga. Ngayon, paano natin sisimulan ang taong ito na matagumpay? Magpasakop tayo sa Diyos. Unahin natin ang Diyos. Hilingin natin na ang kanyang kalooban, hindi ang nais natin ang masunod. At tayo matatagumpay. Dahil yun ang basic foundation ng buhay pananampalataya, buhay Kristiyano, buhay paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa napakagandang halimbawa binigay mo sa amin. Anumang matagumpay na gawain ay nagsisimula sa tamang pagsisimula. Maraming salamat po sa halimbawa pwede namin tularan. Maraming salamat po dahil available ang iyong grace, available, Panginoon, ang iyong tulong. Ang pag-asa namin ay nasa inyo. Kayo nakakaalam ng lahat ng tungkol sa amin. At salamat dahil ang aming Diyos hindi nagbabago. Lumilipas ang mga panahon, pero kayo nanatiling Diyos namin na matapat sa amin. Salamat po, Panginoon. At lahat ng aming mga concerns, lahat ng aming mga desires, lahat ng aming mga pangarap, mga prayers,
aming mga challenges, Lord God. Pinagkakatiwala sa inyong makapangyarihang kamay. Salamat po, Panginoon. At kami mga hawakan sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ngayon pa lamang, Panginoon, papasalamat kami sa matagumpay na 2026 in the name of Jesus. Pagpalain ng mga pamilya na rito at yung mga pamilya na wala pa rito, Lord God. Abutin ang iyong mayamang bigaya at pagpapala. Ipagkaloob mo yung mayamang pasbas, bendisyon sa amin sa mga ito. Nanawa, taglayin namin kapangyarihan mula sa banal na Espiritong nalahan sa amin. Palakasin kami sa aming pananampalataya, pasiglahin kami sa aming paglilingkod sa inyo. Ipagkaloob lahat ng aming mga pangangailangan sa bawat sandali, bawat araw. Samahan kami't ingatan. Pagharihan kami ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan. Maranasan tuwina ang iyong pabor at ang iyong kalapitan. Ibalik lang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, pagluwalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 At ang papuri, pagluwalhati